Pero alam niyo mga minamahal na mga kapatid, di ba? Talking about kamatayan. Alam niyo, ito yung maganda sa panahon ng Kwaresma. Bakit? Inihahanda tayo ng simbahan tungo sa isang maluwalhating pamumuhay pagdating ng araw. Amen? Amen. Kaya nga habang tayo ay naglalakbay sa panahon ng Kwaresma, marami tayong mga gawain. Di ba? Nandiyan yung manifestation of the cross. Ano pa? Mga nag-rosaryo, nagpa-fasting and abstinence. Di ba? Pero alam nyo, ang pinaka-the best na fasting, hindi lang yung pagkain, pati yung bibig. Di ba? Marami kasi nagpa-fasting ng pagkain, pero ang bibig, ito ba rin ano? Ayan. Napaka-importante na hindi lang po yung pagkain ang pinafast. Kailangan pati yung ugali. Amen? Yung iba naman nag-abstinence. Ano yung abstinence? Ano mo yun? Bawal kumain ng meat. Baboy. Sabi ng kumari ko, Father, nag-abstinence ako. Hindi ako kumakain ng baboy. Alam mo kung namin na yun? Lapo-lapo. Pero alam nyo mga minamahal na mga kapatid, ang abstinence ay ang hindi o pagpaliban ng pagkain ng masasarap, hindi lang po baboy, hindi lang po karne. Basta nasasarapan ka, stop mo and offer it to the Lord. Amen? Amen. Yan. Kasi alam niyo mga minamahal na mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ang kamatayan, masakit bang isipin, mahirap man tanggapin, marami sa atin ang takot. Amen? Pero alam nyo, there are two reasons kung bakit ang tao takot mamatay. The first reason is, hindi kasi natin naiintindihan ang kahulugan ng kamatayan. Because we thought that death is the end. Tama ko hindi. Diba? We thought that death is the end. Pero, linawin ko lang just to inform you that death is not the end. But death is only a beginning of a new life with the Lord. And can you please remind yourself that after this life, there is another life to come. Yung buhay na wala ng